ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi tuwid ang daan patungo sa tagumpay. Marami tayong landas na tatahakin na minsan ay nagsisilbing aral para sa atin. Ang kabarangay nating si Grace na nagbago ang buhay dahil sa isang sakit ay nakaranas na ring dumaan sa maling direksyon. At ito ang kwento na kanyang ibabahagi ngayong araw. Anong kamalian kaya ang kanyang ginawa na hanggang ngayon ay kanyang pinagsisisihan? Yan ang sabay-sabay nating tunghayan ngayong araw dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nakaabang sa kwento ng aking buhay. Grace na lamang ang itawag ninyo sa akin, 33 years old at isang HIV advocate. Disclaimer po pala Papa Dudut, ang lahat ng pangalang nabanggit sa aking kwento ay binago ko para na rin po mabigyan ng respeto ang privacy ng bawat isang involved sa istoryang ibinabahagi ko sa inyo. Naging HIV advocate ako sa kadahilan ng ako mismo ay mayroong human immunodeficiency virus o mas kilala sa tawag na HIV. Taong 2021 noong nalaman kong mayroon ako ng naturang virus matapos malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Marami nang nagbago simula noon, lalo na ang pagtingin ko sa mundo. Pero hindi ibig sabihin na porket may HIV na ang isang tao ay katapusan na ng mundo. Hindi HIV ang wakas ng lahat, kundi ito ay panimula lang ng bagong buhay. Sa katunayan, simula noong malaman ko na may HIV ako, ay nagawa ko pa rin ibalik sa normal ang buhay ko. Sa mga nagdaang taon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig. Ang kapatid ko naman ay kinasal na sa kanyang long-time boyfriend nitong Pebrero lamang ng taong ito. Noong nagkasakit ako, kinailangan kong mag-contact tracing para ito sa mga obligasyon ng isang HIV patient. Kailangan kong masabihan ang mga naging sexual partners ko tungkol sa sakit ko, para sa ganoon ay makapagpa-test din sila. Yun po ang ginawa ko noong gumaling ako. Binalikan ko ang 4 na naging boyfriend ko na sina Brent, Roan, Patrick at Toto, para na rin malaman kung kanino o papaano ko nakuha ang sakit na yon. Nauna kong nakausap ang huli kong ex na si Toto at sa awa ng Diyos ay negative naman po siya sa HIV. Ganon din ang pangalawa kong boyfriend na si Roan. Pero sa kasamaang palad netong taon lamang na ito ay nabalitaan namin na pumanaw na si Roan matapos daw siyang atakihin sa puso, ayon sa balita ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon naiinis pa rin talaga ako na di nakapag-perform yung inaabangan kong artista kanina sa Pride March. Umulan kasi kaya maagang tinapos yung event. Ang sabihin mo, hindi nila na-anticipate yung crowd na marami ang pupunta. Kasi naman, yung iba doon nagpunta lang para sa mga artista, hindi para sa Pride March. Yun din, isa rin yung siguro sa dahilan. Alam mo ba, muntik na kaya ako mapaaway kanina. Oh, bakit naman? Diba, nasa circle na nga ang lahat. Hirap na nga kaming makapasok sa dami ng tao dahil siksikan, tapos may mga kalalakihan pa kaming nakatabi ng asawa ko. Alam mo kung anong sabi nila? Ano? Ang sabi ba naman, ang dami naman bakla rito? Hello kuya! Pride March to! Evento ng LGBT kaya malamang maraming bakla dito.
Sasagutin ko sana kaso pinigilan lang ako ng asawa ko. Ay nako, marami talaga nagpunta hindi para sa mismong event kundi para sa mga artistang magpe-perform. Nakakalungkot lang na natabunan yung layunin ng event dahil sa mga fans ng mga artist. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga nakakainis Gawin na lang siguro nilang lesson yun for next year. Dapat lang. Kailangan nilang bumawi sa susunod na taon. Kumusta pala yung booth nyo? Marami bang kumuha ng test kits para sa HIV? Oo, marami naman. Marami ring nagpa-test. Successful naman yung ginawa namin. Sabi sa'yo hindi nyo na ako kailangan O sige na, mauna na ako maligong, lagkit ko na Oh, bakit naman ganyan ang itsura mo? Wala. Naalala ko lang ulit yung balita ni Margie kaninang umaga na patay na si Rowan. Ay oo nga, nawala sa isip ko yun. Atake raw yung kinamatay, diba? Yun ang sabi sa akin. Grabe talaga ang buhay, sobrang unpredictable. Last month lang, may schoolmate din ako nung college na namatay. Aksidente naman ang cause of death. Nakakabigla lang kasi Kung sino pa yung hindi mo inaasahan, siya pa yung mababalitaan mo na lang na wala na. Bakit ka pala kinontak nung Margie? Close kayo? Hindi. Ewan ko ba dun? Yun daw yung ex ni Rowan na sobrang obsessed sa kanya. Siguro hanggang ngayon updated pa rin yun sa buhay ni Rowan kaya nung nabalitaan niya yung nangyari, chinika niya sa akin. May pagkamosang din pala yung Margie na yun Naalala ko tuloy yung time na sobrang heartbroken ka dahil nag-cheat si Rowan. Ang lala ng parting yun ng buhay mo, hindi ko kinaya. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Past is past na. Patay na yung tao kaya kalimutan na natin yung nangyari sa amin. Speaking of past, naaalala mo pa noong 2021? Nung nakipagkita ka sa lahat ng ex-boyfriend mo? Paano ko makakalimutan yun? Ako lang yata yung natatanging babae na binalikan lahat ng naging boyfriend para lang sabihing may HIV ako. Tapos yung isa sa kanila ang hirap hagilapin. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Yung after niyang mag-break, tumira na lang siya sa probinsya. Si Patrick? Ayun, Patrick nga. Pang-ilang boyfriend mo yun? Pangatlo ba? Oo, pangatlo nga siya. Sa sobrang desperada mong malaman ang katotohanan, muntik ka nang mag-book no ng flight papuntang Bacolod. Kaya nga gulong-gulo yung isip ko noon. Ang daming nangyari sa akin nung taong yon. Ikaw ba naman ang nag-trip down memory lane sa mga trauma na dulot ng mga ex mo? Mabubuang ka talaga. Pero at least tapos na yun. After lahat ng nangyari, tahimik na ang buhay mo. Masaya na ulit ang puso mo. O siya, maliligo na ako. Ang aasim ng mga lalaking katabi namin dun kanina sa circle. Kailangan ko maligo ng mainit na tubig para mawala yung inis ko. Okay, sige. Magluluto lang ako ng dinner. Papadudot, mabalik tayo sa taong 2021. Noong nagko-contract tracing pa lamang ako para malaman kung sino sa 4 na ex ko ang nakahawa sa akin at kung sino ang maaaring nahawahan ko sa kanila. Pagkatapos kausapin sina Toto at Roan ay sunod kong hinanap si Patrick, ang pangatlo kong boyfriend at ang pinakamaikli kong nakarelasyon. Kumpara sa 3 kong ex ay si Patrick ang pinaka nahirapan akong hanapin noon. Dahil hindi tulad nila Brent, Roan at Toto, ako ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay ni Patrick. Wala na akong contact noon kay Patrick simula noong naghiwalay kami ng landas. Hindi ko na siya noon sinubukang hanapin dahil nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya, ganoon din siya. Never na rin niya akong kinontak. Subalit dahil kailangan ko siyang kausapin noon, not by choice, ay pinilit kong hanapin si Patrick. Ang mahirap ay hindi na siya gumagamit ng social media. May Facebook account siya pero inactive na ito at year 2014 pa ang pinakahuling post niya doon. Ang tanging paraan na naisip ko noon ay ang kontakin ang kapatid ni Patrick na agad din namang nag-reply. Ang problema sa probinsya nakatira si Patrick ng mga panahon na yon. Habang nagbabakasyon siya noon sa Bacolod ay inabutan siya ng lockdown dahil sa pandemic. Noong na-lift ang restrictions ay nagpasya si Patrick na manatili na lamang sa probinsya para makasama niya ang mga magulang niya na pareho ng senior citizens. Doon na siya naghanap ng bagong trabaho at nagsimula ng bagong buhay. Nahihibang ka na ba? Pupunta ka sa Bacolod?
Bacolod? Doon kasi nakatira si Patrick eh. O tapos? Kailangan talaga personal mo siyang makita? Pwede mo naman siyang tawagan na lang sa Facebook eh. Wala nga siyang Facebook. Hindi siya active sa social media. Eh di hingin mo yung number niya sa ate niya. Tawagan mo siya doon. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yon? Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Hindi rin siya nag-reply sa mga text ko kahit sinabi ko nang meron kaming emergency na dapat na pag-usapan. Ayaw na raw niya ako makausap. Yun ang sabi sa akin ng ate niya. So anong magbabago kapag nagpunta ka doon? Paano ka nakakasiguro na gusto ka niyang makita sa Bacolod? Ate, sinasabi ko sa'yo, nagsasayang ka lang ng pera. Masasayang din oras at effort mo. Magbabaka sakali lang naman ako. Kasi kapag nandun na ako, baka mapilitan siya makipagkita sa akin. Ate, tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ka pa nga nakakabalik sa dati mong katawan. Hindi ka pa totally magaling. Paano kung may mangyari sa'yo doon? Hindi nga pamilyar sa'yo yung lugar. Alam mo ba kung saan nakatira si Patrick? Hindi, pero pwede ko namang tanungin yung ate niya eh. Kahit na! Ang point ko, masyado ng OA itong ginagawa mo. Hindi OA itong ginagawa ko, Emily. Sa kanilang apat, si Patrick ang pinakagusto kong maging safe sa lahat. Masyado nang malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Kaya hindi kakayanin ng konsensya ko kapag nalaman ko na may chance na nahawahan ko siya ng sakit ko. Eh sa ayaw niyang makipagkita sa'yo eh. Wala ka nang magagawa doon. Kung may sakit man siya o wala, hindi mo nakasalanan yon kasi nag-reach out ka naman sa kanya eh. Doon pa lang, nagawa mo na yung trabaho mo. Hindi pa rin sapat yun. Hindi mo mapipilit ang isang tao na makipagkita sa'yo kung ayaw ka naman niyang makita. Tigilan mo na lang siya, ate. Hindi pwede. Kailangan ko siyang masabihan. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung gusto mo talagang malaman ng totoo, si Brent na lang ang kausapin mo. Siya na lang ang sabihan mong magpa-test. Kung negative siya, ibig sabihin si Patrick ang may HIV, siyang nakahawa sa'yo. Eh paano kung positive siya? Mas lalong kailangan kong sabihan si Patrick dahil may chance na baka nahawahan ko siya ng virus. Sa kanilang apat, kung sakali mang si Brent nga ang nag-positive, ibig lang sabihin nun, siya ang nakahawa sa'yo. Pero yung sinasabi mong chance na baka nahawaan mo si Patrick, malabong mangyari yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Eh si Rowan at Toto nga ang sunod na naging boyfriend mo pagkatapos ni Brent eh. Negative sa HIV. Si Patrick pa kaya? Hindi tayo pwedeng makampante, Emily. Hindi basta-basta tong sakit na to. Hindi tayo pwedeng mag-assume. Ang gusto ko lang naman na gawin mo, pag-isipan mo ng maayos tong plano mong pagpunta sa Bacolod. Masyado ka nagpapadalos-dalos eh. Pwede bang mag-focus ka na lang muna sa sarili mo kaysa sa ibang tao? Ay, sige. Bibigyan ko ng ilang araw bago ako mag-decide kung pupuntahan ko ba siya sa probinsya o hindi. Ayan, mabuti yan. Kulitin mo na lang muna si Patrick sa text hanggang sa magsawa siya. Kung ayaw niya talaga, si Brent na lang muna unahin mo. Okay, sige. Ganyan na lang ang gagawin ko. O siya sige, matutulog na ako. Tulog ka na rin. Mauna ka na. Matutulog na rin ako maya-maya. Kinabukasan ay nahimasmasan din ako, Papa Dudut. Tama ang mga sinabi ng kapatid ko. Masyado na akong OA sa mga ginagawa ko. Sobrang concerned ako sa mga ex ko sa puntong nakalimutan ko na nasa kalagitnaan pa lamang ako ng pagpapagaling ng panahon na yon. Sa totoo lang ay hindi ko naman kasalanan na nagkaroon ako ng HIV dahil naging loyal ako sa mga nakarelasyon ko. Never ako nag-cheat at nakipagtalik sa ibang tao para mahawaan ako ng iba. Kaya po gustong gusto ko talagang malaman kung paano ako nakakuha ng HIV at kung sino sa apat kong ex ang nakahawa sa akin ng sakit na yon para matapos na ang misteryo. Gusto ko sanang sundin ang suggestion sa akin ni Emily na sa halip na si Patrick ay si Brent na muna ang kitain ko. Tama siya na kapag negative si Brent sa HIV test, ay automatic na si Patrick nga ang may HIV sa kanilang apat. Pero sa kanilang lahat ay si Brent ang plano ko talagang ihuli. Siya lang kasi ang katangi-tanging tao na hindi ko pa kayang makita ulit. Siya ang first love ko. At ang sabi nga nila sa first love ay it never dies. Ang ginawa ko na lang ay pinakiusapan ko si Patrick na kung pupwede ay magkita kaming dalawa as soon as possible dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya.
Ganon din ang sinabi ko sa atin niya sa pagbabakasakaling matulungan niya akong magkita kami ng kapatid niya. Kaso nga lang ay nagmatigas si Patrick. Pinanindigan niya ang mga sinabi niyang ayaw na niya akong makita pa kailanman, Papa Dudut. Hindi ko po ikinakaila na malaki talaga ang naging kasalanan ko kay Patrick, Papa Dudut. Kaya alam kong kahit na anumang gawin ko ay siguradong hindi na niya ako mapapatawad pa at naiintindihan ko yon. Deserve ko ang galit sa akin ni Patrick dahil ako ang bumasag sa puso niya. Pero iba ang kaso nung time na gusto ko siyang makita ulit dahil ang kalusugan na niya ang nakasalalay. Kailangan ko siyang mapilit na magpa-test para mapanatag na ang kalooban ko. Ang problema bukod sa nasa Bacolod na siya ay ayaw na niyang makipagkita pa sa akin. Dahil hindi ko naman mapilit si Patrick na makipagkita sa akin, ay no choice ako kundi sundin na lamang ang suggestion sa akin ni Emily. Si Brent na lang ang kinonta ko. Kahit na hindi pa handa ang puso kong makita siya ulit, matapos ang napakahabang panahon, ay wala na akong choice. Tapos na ako kay Toto, tapos na rin ako kay Roan, siya na lamang ang tanging natitira dahil ayaw na akong makita pa ni Patrick. Ilang araw ang pinaripas ko para makapag-isip kung paano ko kakausapin si Brent. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa muli naming pagkikita. Papadudot kung kailan tatawagan ko na sana si Brent. Ay bigla naman nag-message sa akin ang kapatid ni Patrick. Nasa Manila raw ang kapatid niya. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Agad kong pinakiusapan ang kapatid ni Patrick na sana ay makipagkita na siya sa akin kahit na isang beses lang. Nangako naman sa akin ng ate niya na kakausapin niya ang kapatid niya. Nangyari ang pagkikita namin ni Patrick nung isang gabi ay bigla na lamang niya akong tinawagan sa kalagitnaan ng madaling araw. Lasing na lasing. Agad ko siyang pinuntahan sa bar kung saan ito nagiinom at nadatnang ko siyang nakaupo sa labas at wala na sa wisyo. Patrick! Okay ka lang ba? Grace. Anong ginagawa mo rito? Tinawagan mo ko, hindi mo ba naaalala? Halika, tumayo ka dyan. Bitawan mo ko, kaya kong sarili ko. Anong kaya? Hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Tulungan na kita. Bitawan mo ko sabi. Patrick naman. Ano bang trip mo? Bakit ba ginugulo mo na naman ang buhay ko? Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Hindi! Mag-usap na tayo ngayon. Kailangan kong malasing para magkaroon ako ng tapang na harapin ka. Nandito na tayo kaya sagutin mo yung tanong ko. Hindi pa ba sapat yung ginawa mo sa akin? Kung kailan naghihilom na yung sugat sa puso ko, guguluhin mo na naman ako? Maniwala ka sa akin, hindi ko gustong guluhin ang buhay mo. Pero kailangan kitang makausap. May kailangan kang malaman. At ano naman yun? Ano bang kailangan kong malaman maliban sa pinaglaruan mo lang ang puso ko? Patrick, hindi to ang tamang lugar para pag-usapan natin ang gusto kong sabihin sa'yo. Grabe ka. Ang lala mo, Grace. Ilang taon kitang iniwasan. Ilang taon kitang pilit kinalimutan. Pero bakit sa'yo? Parang ang dali lang ng lahat. Bigla ka nalang nagparamdam ulit na parang walang nangyari. Patrick! Ikaw ang first love ko eh. Ikaw yung unang babaeng minahal ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Alam mo ba yung paghihirap na ginawa ko para lang makalimutan ka? Alam ko, pero… Hindi mo alam! Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko! Alam mo kung ano yung nakakainis? Kahit ilang taon pang lumipas, kahit anong pilit pang gawin ko na ibaon sa limot ang lahat, hindi ko magawa. Ikaw pa rin talaga eh. I'm sorry. Ikaw yung rason kung bakit mas gusto kong manatili na lang sa Bacolod. Dahil hindi ko kayang isipin na kapag nasa Maynila ako, abot kamay lang kita. Na maaaring yung mga lugar na pinupuntahan ko, pinupuntahan mo rin. Yung mga taong nakakausap ko, nakakausap mo rin. Ako na yung nagpakalayo-layo para sa kapakanan ko.
Kinaya ko yun ng ilang taon. Tiniis ko yun tapos biglang magpapakita ka ulit sa akin? Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdaanan mo. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad pa pero may rason kung bakit gusto ko makipagkita ulit sa'yo. Para ano? Para sirain ulit ang peace of mind ko? Ang unfair mo, Grace. Kung madali ka lang nakapag-move on sa akin, pues ako hindi. Kaya kung hindi mo rin lang ako kayang panindigan, please lang, lubayan mo na ako. Promise, pagkatapos nating makapag-usap ng maayos, kapag nasabi ko na sa iyo yung dapat kong sabihin, hindi mo na ako makikita pa ulit. Pagbigyan mo lang ako ng isang beses, Patrick. At anong mapapala ko dyan? Para lang din to sa kapakanan mo. Talaga ba? O baka naman para sa'yo tong ginagawa mo? Kulang pa ba yung ginawa mong panloloko sa akin? Kailangan mo bang dagdagan pa yung sakit na pinaramdam mo sa akin? Hindi. Hindi tungkol doon ang pag-uusapan natin. Pero hindi ngayon ang tamang oras para doon. Nakainom ka eh. Wala ka sa katinuan para makapag-usap tayo ng maayos. Kaya please, hayaan mo na akong ihatid kita para makapagpahinga ka na. Ewan ko ba kung bakit hindi kita matiis. Kahit ginago mo ko, isang paramdam mo lang ikaw na agad ang laman ng isip ko. Bobong pag-ibig to. Halika na, sasamahan na kita pa uwi. Papa Dudut, hinayaan ko lang na ilabas ni Patrick ang lahat ng sama ng loob niya sa akin noong time na yon. Karapatan niya yon dahil alam kong labis siyang nasaktan sa nangyari sa aming dalawa. Deserve ko rin namang ipamukha sa akin ang kasalanang ginawa ko. Nagbabaka sakali ako na kapag nailabas na lahat ni Patrick ang gusto niyang sabihin sa akin, ay magawa na niya akong harapin. May punto si Patrick sa mga sinabi niya. Unfair nga para sa side niya na matapos ang lahat ay narito na naman ako't ginugulo ang buhay niya. Hindi ko namang ginusto yon, Papa Dudut. Kung hindi lang ako nagkasakit ay hindi na talaga ako magpapakita pa sa buhay ni Patrick. Dahil wala naman na talaga akong mukhang maihaharap pa sa kanya. Pero dahil nga sa kailangan at kahit masakit ay dapat naming gawin ang dapat gawin para na rin sa kaligtasan niya. Ang tanging dalangin ko na lamang noong time na yon ay sana'y hindi ko siya nahawahan ng sakit ko. Kung sakali mang nag-positive siya ay doble-doble na talaga ang kasalanan ko sa kanya. Nang gabing yon ay sinamahan ko si Patrick pauwi sa apartment ng kanyang ate para masigurong safe siyang nakauwi. Pagkatapos noon ay pansamantala ko muna siyang tinantanan at binigyan ng ilang araw para magpalamig ng ulo. Gusto ko man siyang layuan katulad ng ipinangako ko sa sarili ko noon ay hindi ito pupwede dahil kailangan ko rin talagang malaman ang totoo kung kanino ko ba talaga nakuha ang sakit ko. Oh ate, himala. Tinanghali ka ng gising ngayon ah. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog kagabi eh. Bakit naman? May ginawa ka ba? Lumabas ako. Lumabas ka? Teka, sa'yo ba galing yung ingay na narinig ko kaninang madaling araw? Oo, ako nga yun. Saan ka naman nagpunta? May pinuntahan akong bar sa May Morato. Bar? Ano namang ginawa mo sa bar ng ganong oras? Si Patrick, tinawagan ako. Lasing na lasing. Talaga? Nandito na sa Manila si Patrick? Oo, may kailangan daw yata siyang lakarin dito kaya siya lumuwas. So nagkita na kayo? Oo, pero hindi maganda yung pagkikita namin eh. Bakit naman? Nasabi kasi sa akin ni Patrick lahat ng saloobin niya sa akin. Galit pa rin siya sa mga nagawa ko sa kanya. Pero kahit ganon, hanggang ngayon may nararamdaman pa rin daw siya para sa akin. Di nga. Totoo ba? Ilang taon na yung lumipas simula nung naghiwalay kayo ah. Nag-pandemic na nga eh. Hindi pa rin siya nakaka-move on hanggang ngayon? Ako raw yung first love niya eh. Yun lang. Ikaw kasi, sa dami ng lalaking pwedeng gawing rebound, yung seryoso at mabait pang napili mong lokohin. Hindi ko naman alam na magiging ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin. So anong mangyayari ngayon? Nasabi mo na ba yung totoo sa kanya? Wala pa akong sinabi sa kanya. Lasing na lasing kasi siya eh. Mas mabuting mag-usap na lang ulit kami kapag wala ng alak sa sistema niya.
Basta ang hiling ko lang talaga, wag siya. Sana hindi ko siya nahawahan kasi ayoko na madagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, may nabasa akong research tungkol dyan. Tungkol saan? Ang sabi sa internet, maliit lang ang posibilidad na mahawaan ng babaeng may HIV ang partner nilang lalaki. Sa US, 1 sa 1,000 lalaki lang daw ang na-expose sa infection. Paano nangyari yun? Mas mataas daw kasi ang risk na mahawaan ang receiver kesa sa giver. Kapag sinabing receiver, siya yung pinapasukan at kapag giver naman, siya yung pumapasok. So dahil ikaw ang may HIV, konti lang ang risk na mahawa si Patrick. Pero may possibility pa rin na makuha niya yung virus. Maliit nga lang yung chance pag nagkataon. Nagets mo ba? Oo, nagets ko na. Yun din siguro ang rason kung bakit hindi mo nahawaan si Kuya Toto. So malamang kung tama ka, maging si Patrick may chance din na negative kung sakali? Oo, ganun na nga. Unless may nangyari sa inyo habang may dalaw ka. Kapag daw may period ang babae, pwedeng mahawa ang lalaki. Dahil sa dugo nga na itatransfer ang virus, di ba? Pwedeng yun din ang maging rason kung ba't siya mahahawaan kung sakali. Wala naman ako natatandaan na may nangyaring ganun sa amin. Kung ganun, huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulad ni Kuya Toto, malaki rin siguro yung chance na hindi mo nahawaan si Patrick. Maliban na lang kung siya mismo ang original na may sakit at siya palang nakahawa sa'yo. Kaya nga kailangan ko na siya makausap para matapos na tong panguhula na ginagawa natin. Sana nga magkausap na kayo ng maayos para wala ng problema. Susubukan ko ulit siyang tawagan pagkatapos ng 2 araw. Baka sakaling okay na siya nun. Good luck. May natira pa palang ulam doon, baka nagugutom ka. Sige, salamat. Matapos ang ilang araw simula nung huli kaming nagkita ni Patrick ay muli ko siyang tinawagan, kaso nga lang, katulad ng dati ay hindi ulit niya ako sinasagot. Napilitan tuloy akong kontakin ang kapatid niya at doon ko lang nalaman na naghahanda na palang bumalik si Patrick sa Bacolod. Nagpunta lang daw siya sa Maynila para lakarin ang mga papeles nito dahil plano pala niyang mag-ibang bansa. Nag-apply daw siya ng trabaho sa UAE sa pamamagitan ng isang agency at natanggap siya. Sa sobrang desperada ko noon na makausap ulit si Patrick ay ako na mismo ang nagpunta sa apartment ng kapatid niya. Nakiusap ako na harapin niya ako. Halos lumuhod ako noon sa pagmamakaawa sa atin niya. Kaso nga lang kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako hinarap ni Patrick Papadudut. Tapos na raw kami at wala kaming dapat na pag-usapan pa. Hayaan ko na lang daw siyang magsimula sa panibago niyang buhay. Gusto na niyang matahimik ang puso niya at huwag ko na raw ulit siyang guluhin pa. Ayaw ko namang ipagpilitan ang sarili ko kaya hinayaan ko na lamang siya Papadudut. Nawala na ako ng pag-asa na makausap pang muli si Patrick. Wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang kausapin si Brent. Kahit na ako naman noong panahon na yon ang hindi pa handang makita siya. Papadudot katulad ng nabanggit ko, si Brent ang first love ko. Siya ang kauna-unahang boyfriend ko at kung irarank ko man ang 4 na ex ko sa kung sino sa kanila ang pinakaminahal ko, si Brent ang mangunguna sa listahan. Susundan nito ni Roan, ni Toto at panghuli si Patrick. Si Brent ang minahal ng baguhan kong puso kaya si Brent din ang nakapagbigay sa akin ng sobra-sobrang sakit noong naghiwalay kami. Hanggang noon nga ay never akong nagtangka na i-check ang buhay nito o kahit kumustahin man lang siya dahil alam ko sa puso ko na hanggang noon ay may kaunting pagmamahal pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Natutunan ko na lamang na itago ang natitirang pagmamahal na yon at tanggapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya naman naiintindihan ko ang pinagdadaanan ni Patrick. Matindi ang tampo at galit niya sa akin kasi nga katulad ng pag-ibig ko kay Brent ay ganoon din sa akin si Patrick dahil ako ang itinuturing niyang first love niya. Papadudot kung kailan ko kontakin ko na dapat si Brent ay nagulat ako nang bigla na lang nagpakita sa akin si Patrick nang walang pasabi.
Isang araw bago ang pag-alis nito pabalik sa Bacolod ay bumisita siya sa bahay para sa wakas ay kausapin ako. Oh Patrick, akala ko umuwi ka na. Gusto mo ako makausap, di ba? Nandito na ako. Sabihin mo na importanteng bagay na gusto mong sabihin sa akin. Halika, pumasok ka. Sakto wala si Emily ngayon. Maupo ka muna dyan, ipaghahanda kita na makakain. Ano bang gusto mong inumin? Wala. Huwag ka na mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Okay sige. Salamat na hinarap mo ako bago ka umuwi sa Bacolod. Magpasalamat ka sa ate ko. Siya ang pumilit sa akin. Hindi pa nga pala kita napapasalamatan sa pagsama sa akin nung nalasing ako sa bar. Salamat sa paghatid mo sa akin sa apartment ni ate. Wala yun. Kahit yun na lang ang magawa kong mabuti para sa'yo. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko tinawagan kita nung gabing yun. Siguro dahil na rin sa kalasingan. Kung ano man ang mga nasabi ko nung oras na yun, kalimutan mo na lang lahat ng yun. Walang problema. Naiintindihan naman kita. Hindi ko to napansin nung nagkita tayo pero parang nagbago na yung itsura mo. Medyo bumaba yata yung timbang mo ngayon ah. Bumaba talaga. Nagkasakit kasi ako eh. Ganun ba? Pero okay ka na ngayon? Okay na ako. Nagpapagaling pa pero malayo na ako sa bingit ng kamatayan. Ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Bakit ka nagpupumilit na makipagkita sa akin? May kinalaman kasi to sa naging sakit ko. Gusto kitang makausap para malaman ko sana kung safe ka. Safe saan? Anong ibig mong sabihin? Ikaw at yung isa ko pang ex ang pinaghihinalaan ko ngayon sa maaaring source ng sakit kong to. Patrick, may HIV ako. HIV? Oo, gusto kitang makausap tungkol dito kasi gusto ko sana na magpa-HIV test ka para malaman natin kung exposed ka rin ba sa virus o hindi. Pero, sandali lang. May chance na may HIV rin ako? Hindi pa natin sigurado pero pwedeng nahawa ka sa akin o pwedeng ikaw rin ang nakahawa sa akin. Paano kung may HIV nga ako? Paano kung ako ang nakahawa sa'yo? Alam kong nakakatakot ang HIV pero hindi ibig sabihin may AIDS ka na. Magkaiba yun. Pwedeng isipin mo na parusa ang virus na to pero may treatment na para sa HIV. Kaya huwag ka mabahala kung may HIV ka man. Ano bang sintomas ng HIV? Sa totoo lang, common sa mga karaniwang sakit ang symptoms ng HIV tulad ng hindi gumagaling na ubo, sipon, lagnat, trangkaso, tsaka iba pa. Humihina kasi yung immune system ng infected na tao eh. Hindi mo talaga malalaman unless magpa-test ka. Kaya maraming nahahawa ng HIV kasi marami ang hindi aware na carrier na pala sila ng virus. Ikaw, paano mo nalaman na may HIV ka? Late ko nang nalaman eh. Mahina na yung immune system ko nung napag-alaman ko na HIV pala ang cause kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Mabuti na lang at naagapan pa rin namin kahit papano. Paano ba magpa-test? Paano ko malalaman kung may HIV ako? Pumapayag ka na ba na magpa-HIV test? Alam mo pwede kitang tulungan. Oo. Gusto kong malaman kung safe ako o hindi. Sige, bukas na bukas din. Hihingi tayo ng self-test kit para matest natin kung may virus ka. Sige. Maraming salamat sa tulong. Walang anuman. Ang gusto ko lang naman talaga makumpirma kung wala kang sakit. Tsaka lang ako mapapanatag kung malaman kung negative ka. Nang sa ganun hindi na madagdagan pa ang mga kasalanan ko sa'yo. Kailan ka pwede makakuha ng test kit? Bukas din. Hayaan mo ako na lang mismong pupunta sa'yo kapag may test kit na ako. Okay, sige. Papadudot sa Quezon City ay may mga libreng HIV self-test kits. Silang ipinamimigay para sa mga taong gustong mag-self-test. Mas mainam ito kung gusto ng isang tao ng privacy. Ako na ang humingi ng test kit para kay Patrick dahil ako ang may contact sa health center. Ang proseso ng naturang test ay tutusukin lang ang daliri mo gamit ang test kit. Katulad lang din ito ng pregnancy test na kapag 2 guhit ang lumabas ay ibig lang sabihin ito ay positive ang tao sa HIV. Pero kapag 1 guhit lang ang nagpakita ay non-reactive ito o negative. Pagkakuha ko ng test kit
ay agad akong nakipagkita kay Patrick para ibigay ito sa kanya. Ay naman sa kanya ay sa Bacolod na lang daw niya gagawin ang naturang test. Hindi pa raw kasi siya handa kung sakali mang mag-positive ang resulta ng test. Gusto raw muna niyang patatagin ang loob niya para kung ano man ang maging resulta ng test ay makayanan niya ito na harapin. Nung araw na yon ay nagpaalam na kami ni Patrick sa isa't isa. At sa huling pagkakataon ay humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Siguro ay marami na sa mga kabarangay ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa amin ni Patrick. Para makarelate ang mga nakikinig sa history naming dalawa ay ibabahagi ko rin sa inyo ang naging love story naming dalawa. Ilang buwan matapos ang breakup namin ni Roan, wasak na wasak ang puso ko noon. Nung naisipan kong gumamit ng isang dating app. Ginawa ko lang yun noon para mabaling sa ibang utak ko na noon ay hindi pa rin makapag-move on mula kay Roan. Nag-match kami ni Patrick at pansamantala ay siya ang naging distraction ko mula sa pinagdadaanan ko. Matapos ang 2 linggong pag-uusap sa app na yon, ay naisipan naming magkitang dalawa, Papa Dudut. Mas maputi ka pala sa personal kesa sa picture, no? Maputi ba? Parang hindi naman. Hindi, totoo nga. Mas makinis pa nga yata yung skin mo sa akin eh. Aminin mo, nagpapagluta drip ka, no? Anong gluta drip? Hindi ko naman alam kung ano yun eh. Joke lang. Pinapagaan ko lang yung mood mo para hindi awkward. Sabon-sabon lang to. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba yata talaga sa tubig dito sa Maynila. Nakakaputi eh. Kasi nung nasa Bacolod pa ako, sobrang itim ko nun kung alam mo lang. Talaga? Sandali, taga Bacolod ka pala? Oo, doon ang probinsya namin. Tapos nung graduate ako, lumuwas ako rito para maghanap ng trabaho. Sinong kasama mo ngayon dito? Yung ate ko, Ah, okay. Ilang taon ka na nga pala ulit? 25. Natanong mo na yan sa akin dati. Nakalimutan mo agad? Di ba nasa profile rin yung edad ko? Tinatanong ko lang ulit kasi nga may iba dyan na tinatago yung totoong edad nila. Kung sakaling mang nagsisinungaling ka, pwede kang madulas at masabi mo yung totoo kapag paulit-ulit ako nagtanong. Ganun ba yon? Oo, no? Isang trick yon para malaman mo kung nagsisinungaling yung kadate mo. Pero 25 talaga ako. Gusto mo ipakita ko sa yung ID ko? Hindi na kailangan. Hindi ka naman mukhang sinungaling eh. Magkasing edad kayo ng kapatid ko. 25 din siya eh. Kailan ba birthday mo? Tapos na, nung May. Ay talaga? May din ako ah. So ibig sabihin Taurus ka rin? Hindi, Gemini ako. May 21 birthday ko. Yun yung first day ng Gemini. Oh, ako naman May 9 kaya Taurus ako. Okay. So ano namang hanap mo? Bakit ka nasa dating app? Ako? Kailangan ko lang ng distraction ngayon. Distraction naman saan? Sa buhay. Sobrang dami ko kasing pinagdadaanan ngayon eh. Gusto kong mabaling muna sa ibang bagay yung utak ko. At sa tingin mo sa dating app ka makakahanap ng pahinga? Pwede naman, 'di ba? Hindi ba? Nakaka-stress din ba ang pakikipag-date? Higit pa sa stress ang mararamdaman sa paggamit ng dating app. Mukhang marami ka ng experience sa dating app ah. Actually, medyo matagal-tagal na rin ako sa app na yon. Minsan nakaka-drain din kasi paulit-ulit na lang na hi at hello yung usapan. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Anong mga paborito mo? Medyo nakakatamad na rin sumagot minsan eh. Ganun ba? Mabuti naman hindi ka na umay sa akin. Ganun din yung mga tanungan ko sa'yo eh. Ikaw lang yung exception. Bakit naman? Wala, maganda ka eh. Ay sus! Lahat naman ng sinaswipe right mo eh maganda. Alam nga namang iswipe right mo yung hindi mo gusto, di ba? Sa bagay. Pero sa lahat ng naswipe ko, ikaw ang pinakamaganda. Nagulat nga ako na nag-match tayo eh. Eh ikaw, ano naman dahilan mo? Bakit ka nag-swipe right sa profile ko? Interesting kasi yung bio mo. Mahilig ka sa sports, mahilig ka sa libro, tapos pareho rin tayo ng taste pagdating sa music. Talaga? Mahilig ka rin ba sa pop punk? Oo, emo kid kaya ako nung high school ako. Mukhang compatible nga talaga tayo ah. Mukha nga. Kapag ba niligawan kita, magkakaroon ba ako ng chance sa'yo? Tingnan natin.
Bakit? Gusto mo ba akong ligawan? Oo sana eh. Eh bakit kailangan mo pang itanong? Dapat ginagawa mo na kagad. Ayoko lang din naman magsayang ng oras. Iniiwasan ko lang ma-attach sa isang babae na wala pala akong chance na sagutin. Malala attachment issues ko eh. Madali lang ako ma-fall. At kapag sobrang lalim na ng pagkagusto ko, mahihirapan na akong kumalas. I see. Alam mo, cute ka naman eh. Edukado, maganda ang taste, stable ang career. May chance ka sa akin. Kung gusto mong subukan bakit hindi? So okay lang naligawan kita ah? Sure ka? Oo naman. Single ako. Single ka rin naman, di ba? Oo, single ako ngayon. O yun naman pala eh. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon noon, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay cute naman talaga si Patrick. Matangkad siya, makinis at very vocal sa maraming bagay. May pagka-nerdy nga ang datingan niya. Mahilig siya sa mga gadget, anime at kung ano-ano pang trivial na mga bagay. Physically attractive siya pero noong mga time na yon ay hindi ko talaga siya makita bilang boyfriend material. Ganon pa man dahil bitter nga ako noon sa naging hiwalayan namin ni Roan ay in-entertain ko ang panliligaw sa akin ni Patrick. Katulad ng sinabi ko ay ginawa ko siyang distraction. Mahigit 1 buwan niya akong niligawan hanggang sa sinagot ko siya na kahit wala naman akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Sinagot ko siya para lamang maipakita ko kay Roan na hindi ko siya kailangan. Si Patrick ang ginawa kong patunay na nakakapag-move on na ako sa ex ko. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Siyang ginawa kong cover boy para maitago ang nagdadalamhati kong puso. Alam kong mali pero nung time na yon ay wala na talaga akong ibang makapitan kundi ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Patrick. Sobrang sincere niya sa akin, Papa Dudut. Napakabuti niyang boyfriend, inalagaan niya ako at ginawang mundo niya. Kahit na noong mga panahon na yon ay hindi pa buo ang puso ko. At patuloy na nagdurugo mula sa pagtataksil na ginawa sa akin ni Roan. Pinilit kong mahalin si Patrick, pinilit ko ang puso ko pero doon ko napagtanto na hindi talaga natuturuan ang puso na magmahal. Kahit na anong gawin ko ay wala talaga akong nararamdamang pagmamahal para kay Patrick. Rebound ang tawag nila sa ganong klase ng relasyon, Papa Dudut. Kung saan ang isang taong kagagaling lang sa isang seryosong relasyon ay agad na pumasok sa panibagong relasyon para maibsan ang kalungkutan at pangangailangan niya mula sa dati niyang nakarelasyon. Ganon na nga po ang nangyari sa amin ni Patrick, Papa Dudut. Ginawa ko siyang boyfriend para lang may sumalo sa puso ko kahit na hindi pa ito naghilom mula sa mga sugat nito. Si Patrick ang nagmistulang detour sa buhay ko. Imbis na harapin ang pinagdadaanan ko ay naghanap ako ng detour para makaiwas sa katotohanang niloko ako ng dati kong nobyo. Ginamit ko si Patrick bilang pampalubag loob. Ginawa ko siyang pangtapal sa mga sugat sa puso ko. Pero kahit noong nagkaroon na ako ng bagong boyfriend ay tila ba wala na talagang pakialam si Roan sa akin noon. Siguro nga ay isa lang talaga ako sa mga maraming babae niya. At nung natapos kami wala na akong silbi sa buhay niya. Nakakalungkot dahil minahal ko pa naman siya ng totoo. Papa Dudut, tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni Patrick hanggang sa unti-unti rin akong nagsawa sa kung ano man ang meron kami. Hindi ko napansin at dahan-dahan na akong dumidistansya sa kanya noon. Nang mga panahon kasi na yon ay tanggap ko na ang katotohanan na wala na kami ni Roan. Kumbaga'y nakapag-move on na ako at hindi ko na kailangan ng suporta mula sa ibang tao. Sa madaling sabi ay hindi ko na kailangan si Patrick. Kaya naman noong inopen ito ang tungkol sa pagiging cold ko sa kanya ay doon ko na sinabi ang katotohanan. Pero maganda sana kung makapag-Laguna tayo, no? Gusto kong puntahan yung theme park doon kasama ka kasi matagal-tagal na rin yung huling bisita ko doon eh. Uy, okay ka lang? Ha?
Oo, okay lang ako. Bakit? Sino ba yung chinachat mo? Kanina ka ba dyan sa phone mo ah? Trabaho ba yan? Hindi, kachat ko lang si Emily. Ah, okay. So ano? Gusto mo ba sa Laguna tayo mag-celebrate ng monthsary natin? Laguna? Bakit naman sa Laguna? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Magti-theme park tayo para mas masaya. May theme park naman dito sa Pasay ha. Bakit sa Laguna pa? Wala naman. Para sa akin kasi, mas masaya dun sa Laguna. Makakapasyal pa tayo kung sakali. Masyadong malayo eh. Ang hilig mo talaga magpunta sa malayo, no? Katulad na lang ngayon, pwede naman tayo mag-mall sa QC. Pero dito pa tayo sa Pasay nagpunta. Nakakatamad. Bakit ka naman tatama rin? Monthsary naman natin yun. Hindi ba dapat excited ka sa araw na yon? Hindi ko alam. Bahala na. Malayo pa naman yung monthsary natin eh. Tsaka na lang tayo magplano kapag malapit na. O sige. Oh, bakit bigla kang natahimik dyan? Ikaw yung kanina patahimik eh. Pagod na ako kasasalita rito pero parang hindi ka naman interesado sa mga kinikwento ko sa'yo. Tatahimik na lang ako para di na kita maabala. Sorry, wala lang ako sa mood ngayon eh. Pagod lang. Sorry talaga. Yun lang ba talaga? O baka may iba pang rason? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ngayon to eh. Matagal ko nang napapansin na parang bored na bored ka na sa relasyon natin. Hindi ako bored. Pagod lang talaga, promise. Hindi eh. Ramdam ko na parang napipilitan ka na lang sa relasyon natin. Kanina kung hindi pa kita napilit, hindi mo ako sasamahang lumabas eh. Tapos ngayon nagpaplano tayo para sa monthsary natin. Wala ka man lang kaamor-amor. Pagod nga. Ano bang mahirap intindihin doon? Pagod saan? Pagod ka na ba sa relasyon natin? Wag ngayon, okay? Please. Hindi. Magandang pag-usapan na natin ngayon para maayos to kung ano man ang problema mo. Wala akong problema. Kung wala kang problema, ako meron. O ano naman ang problema mo? Ayaw mo na ba sa akin? Kasi pakiramdam ko ayaw mo na eh. Pansin mo ba na ako na lang yung nagbubuhat sa relasyon natin? Sabihin mo nga sa akin, may pagkukulang ba ako? Hindi ka na ba interesado sa akin? Please, ayusin natin to kung ano man ang problema. Kaya ko naman mag-adjust eh. Patrick, wala sa iyong problema. O sige, aaminin ko na. Ako yung may problema. So ano nga? Ano yung problema sa'yo? Sabihin mo sa akin para maliwanagan ako. Sorry, pero ang totoo... Ang totoo niyan eh. Gusto ko na sanang tapusin tong relasyon natin. Ano? Bakit? Please, wag naman. Maayos pa natin to. Sabihin mo lang sa akin mga dapat kong gawin. Sigurado ako na maayos natin to. May gusto ka bang baguhin? May ayaw ka ba sa ugali ko? Ano? Masyado ba ako nakakasakal? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Wala nga sa'yo yung problema. Ako yung problema. Kung ganon, i-explain mo sa akin kung bakit ikaw ang naging problema. Hindi na kita kayang lokohin. Patrick, I'm sorry pero hindi kita mahal. Never kitang minahal. Sinubukan ko namang gustuhin ka. Pero wala talaga eh. Paanong hindi mo ako mahal? Yung 5 buwan na yon? Hindi pagmamahal ang tawag mo ron? Hindi. Puro kasinungalingan lang lahat yon. Nagpanggap lang ako na mahal kita kasi nung time na yon, kailangan ko ng tao sa tabi ko para makalimot ako sa nakaraan ko. Ngayon okay na ako. Hindi mo na ako kailangan. So, ginamit mo lang ako? I'm sorry. Hindi ako ang para sa'yo. Deserve mo yung babae na totoong mamahalin ka. At hindi ako yun. Pero... Sorry talaga Patrick ha. Maiwan na kita. Nandito na sina Emily eh. Nagpasundo talaga ako. Sasabay na ako sa kanila pa uwi. Grace, sandali! Grace naman! Grace! Nang gabing yon ay sinundan ako ni Patrick sa bahay para kausapin ng maayos. Pero hindi ko na siya hinarap pa, Papa Dudut. Araw-araw siyang bumibisita noon sa bahay pati na rin sa trabaho ko pero hindi ko siya pinansin. Naghabol siya sa akin na parang asong pilit na pinagtatabuyan ng kanyang amo. Dumating nga noon sa puntong lumuhod pa siya sa harapan ko para lamang maibalik namin ang dating relasyon namin. Pero nanindigan ako sa naging desisyon ko. Hindi ko talaga mahal si Patrick at unfair para sa kanya kapag tinuloy ko ang isang relasyong one-sided lamang.
Kahit na pagbigyan ko siya ay alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko siya mamahalin. Wala sa kanya mga katangian ng lalaki na hinahanap ko. Mabuti siyang tao pero hindi siya para sa akin. Nababagay siya sa isang babaeng kaya siyang alagaan at mahalin ng totoo. Kalaunan ay tumigil din si Patrick sa paghahabol sa akin. Simula noon ay nawala na ako ng balita mula sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig at yun na nga po si Toto. Siguro kaya rin hindi nagtagal ang relasyon namin ni Toto dahil karma ko na rin yon sa panlolokong ginawa ko kay Patrick noon. Papadudot yun po ang naging kwento namin ni Patrick. Kaya naman karapat-dapat lang na magalit siya sa akin dahil napakalaki ng kasalanang ginawa ko sa kanya. Pinaibig ko siya at iniwan lang na parang batang nagsawa na sa kanyang laruan. Mabalik po tayo sa taong 2021. Ilang linggo matapos makabalik si Patrick sa Bacolod ay tinawagan niya ako sa cellphone. Meron na raw resulta ang HIV test na ginawa niya. Hello Patrick, kumusta na? Ginawa mo na ba yung test? Oo, nag-test na ako. Anong resulta? Negative ba? Positive ako, Grace. Ano? Hindi pwede to. Sigurado ka ba na positive yung result? 2 linya ba yung lumabas? Oo, 2 linyang lumabas sa test kit. Umulit pa ako ng isa. Bumili ako sa pharmacy at pareho lang din yung result. Nagpa-test ako sa ospital para makumpirma kung may HIV ba talaga ako. At ayun nga, positive nga talaga ako. Patrick, I'm sorry. Anong gagawin ko ngayon? Grace, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, maniwala ka sa akin. Mabuti nga yun, di ba? Nalaman natin ng mas maaga. Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? May nakausap ka na bang healthcare provider? Oo. Inaantay na lang namin yung confirmatory test result tapos i-refer na raw ako sa isang treatment hub para makapagsimula na ako sa treatment ko. Okay, mabuti yan. Basta inumin mo lang araw-araw yung gamot na ibibigay nila sa'yo para hindi humina yung immune system mo. Sigurado ka ba? Wala bang masamang mangyayari sa akin? Sigurado ako. Proven and tested na ang mga gamot para sa HIV. Marami nang nakasurvive dahil sa mga gamot na yun. Tapos, ano mga kailangan kong iwasan? Simula ngayon, kailangan mo nang umiwas sa mga bisyo na maaaring maging source ng ibang sakit. Mag-exercise ka, kumain ka ng masusustansya, alagaan mo yung kalusugan mo. Yun lang naman ang kailangan. Basta ang pinaka-importante sa lahat, huwag mong kakaligtaang uminom ng gamot. Salamat at nandyan ka. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Natatakot ako, Grace. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Alam na ba to ng pamilya mo? Hindi pa. Ayoko sanang ipaalam sa kanila na may sakit ako hanggat maaari. Okay lang yon. Nasa iyo naman kung kanino mo sasabihin ang totoo eh. Nandito naman ako kung sakaling kailangan mo ng suporta. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang sikreto mo. Salamat. Kung may nakarelasyon ka mang iba o naka-sexual encounter nito mga nakaraang taon, kailangan mo rin silang masabihan para makapagpa-test din sila. Wala na akong ibang nakarelasyon mula nung nagkahiwalay tayo. Pero may ilan ako nakakasama tuwing gabi, lalo na kapag nakainom ako. Kilala mo ba kung sino sila? Hindi na eh. Isang beses lang naman yun nangyari, tsaka wala na rin akong contact sa kanila. Wala ka namang magagawa kung hindi mo na sila makontak eh. Basta hanggat maaari, iwasan mo muna makipagtalik sa iba habang naggagamot ka. Makinig ka lang sa mga instructions sa'yo ng healthcare provider mo. Maniwala ka, Patrick. Matututo tayong mabuhay ng normal kahit meron tayong HIV. Maraming salamat talaga. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko eh. Ikaw lang talaga ang kakilala ko na pwede kong malapitan tungkol dito. Takot na takot ako, Grace. Nandito lang ako. Pwede mo akong tawagan anytime kapag kailangan mo ng tulong. Salamat. Walang anuman.
Papa Dudut, hindi ko pinabayaan si Patrick. Isa ako sa mga naging sandalan niya sa paglaban niya sa kanyang sakit. Dahil sa masamang balita na yon ay hindi na siya natuloy pa sa plano niyang pagtatrabaho abroad. Ngayong kumpirmado ng may HIV si Patrick ay hindi pa rin nasasagot ang tanong ko kung sino bang nakahawa sa akin. Hindi kasi namin sigurado kung ako ba ang nakahawa kay Patrick o baka siya ang nakahawa sa akin. Inamin din kasi niya sa akin na kahit ako ang first girlfriend niya ay may ilan na rin siyang naging sexual partner at karamihan doon ay one night stand lang. Hirap tuloy ngayon kaming tukuyin kung sino ba sa aming dalawa ang unang nakakuha ng HIV. Ganon pa man, ang mahalaga ay nalaman namin ng maaga na may virus si Patrick. Maayos naman yon sa tamang gamutan kaya wala dapat siyang ipag-alala. Ngayon ay isang tao na lang ang kailangan kong makausap. Si Brent, ang aking first love at first boyfriend. Kung sakali mang positive si Brent, ang ibig sabihin lang nito ay siyang nakahawa sa akin at ako naman ang nakahawa kay Patrick. Dagdag na naman yon sa mga kasalanan ko kay Patrick kapag nagkataon. Pinaglaruan ko na nga ang puso niya, hinawahan ko pa siya ng sakit. Pero kung negative naman si Brent, ibig sabihin ay si Patrick ang nakahawa sa akin. Ang kasagutan sa mga katanungan kong yon ay masasagot ko lamang kapag nakausap ko na si Brent. Pero sa susunod ko na lamang po ito ikikwento sa inyo, Papa Dudut. Dito ko na muna tatapusin. Maraming salamat po at mabuhay ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Ang pag-ibig ay hindi po biro. Hindi ito biro na pwede mong bawiin anumang oras dahil kapag nahulog na ang loob ng isang tao sa iyo, magbabago na ang buhay nito. Kaya mga kabarangay, huwag nating gawing laruan ang puso ng isang tao para lamang mapagbigyan ang hinahanap ng ating katawan. Igalang natin ang bawat isa dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pusong binabantayan at inaalagaan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.